Sa puntong to, dapat nagmamakawa na si Yana sa kanya. Pero dahil sa pakialamerong security guard, mukhang nahirapan siya na maipasaputupad ang kanyang plano. Kahit tumawag siya ng polis ngayon, paniguradong lalala lang sitwasyon para sa kanya. Tayong mahinga niya lang ng tulong ay si Darwish. Right, you managed to force me to call Uncle Darwish. You all knew how powerful he is. Nagsimulang mag-dial si Ken. As soon as he arrives, pagsisihan niyong pagkalaban niyo sa akin. Di sapat ang kapangyarihan ng kanyang pamilya para kalabanin ng Index Corporation. Si Darwish talagang alas niya kung sakali mang umabot sa gantong sitwasyon. Di niya inaasang maabala niya pa si Darwish. Isa pa, di rin siya sigurado kung mapapapayag niya itong pumunta rito para tulungan siya. Nagkibit balikat lang si Zeus. Sige lang, pwede kang humingi ng tulong kay Mr. Soriano? Nagsimulang kabahan ng ilan sa mga pumanig kina Zeus. Si Darwish Soriano ang pinag-uusapan nila, ang vice-presidente ng Index Corporation. Kilala naman siguro na security guard na ito kung sino si Mr. Soriano, hindi ba? Para nagagawa pa rin niyang maging kampante. Di niya ba narinig tito ni Ken si Darwish? Natural, tutulungan ni Darwish si Ken. Kung di sila makakahingi ng tulong sa presidente ng kumpanya, desisyon ni Darwish ang masusunod. Habang nag-aalala ang ilan sa kanila, tumatawa sa kaloob-looban si Yana. Napailing-iling tong pinagmamasdan si Ken. Sinabi niya na rito kanina na kahit si Mr. Soriano mismo, hindi siya matutulungan sa bagay na to. Hi, Uncle. Panimula ni Ken. Pasensya na kung abala man kita pero meron akong maliit na problema. Pagkatapos mapaliwanag ni Ken ang sitwasyon na kung saan lahat ng sinabi niya pabor sa kanya at puro kasinungalingan, nakumbinsin niya si Darwish. Sino tong empleyadong nambubuli sa'yo? Nakausap mo ba si Miss Gill patungkol dito? The thing, Uncle, is, it's Miss Gill herself and si Miss Gill mismo ang nambubuli sa'yo. Is that true? Agad naputol ni Darwish kay Ken sa hindi makapaniwalang tono. Yes, Uncle. At isang security guard na nagangalang. Saglit binasa ni Ken ang pangalang nakaborda sa uniform ni Zeus. S.G. Lawrence L. Zeus. Agad na sabat ni Zeus. Zeus Lawrence ang pangalan ng security guard. Please come, hurry, Uncle, and help me. Natahimik ang kabilang linya ng tawag. Uncle, are you still there? Ilang saglit bago nakatugon si Darwish. What floor are you in? We are currently in 4th floor. Thank you. Tinignan ni Ken ang kanyang cellphone at nakitang ibinabana ni Darwish ang tawag. Nakangising pinagmasdan niya sina Zeus at Yana. Uncle is coming. Pagbabayaran niyong lahat ang ginawa niyo sa akin. Parehas nakakunot ang noong nagkatinginan si Zeus at Yana. Sa bahay na parehas mahinang natawa. Di maiwasan ni Zeus ang mailing. Walang pakialam si Ken sa kapakanan ng ibang tao para lang magawa ang kanyang sariling kagustuhan kahit walang kabuluhan. Isa to sa mga kinaiinisan niya. Sa parehong pagkakataon nakikita ni Zeus kung gaano kahunghang si Ken. Dahil mabait naman ako since wala pa si Uncle, bibigyan kita ng pagkakataong hingin ng kapatawaran mo at maisalba ka mula sa pagkakakulong. Sambit ni Ken kay Yana. Kneel down and tell me that you love me. Nalaglag ang panga ng lahat maging si Zeus dahil sa sinabi ni Ken. Ganito ba talaga kadesperado si Ken sa pagmamahal ni Yana? You're pathetic. Mas gugustuhin ko pang makulong kaysa lumuhod sa harapan mo? Nandidiring sambit ni Yana. Natawa si Ken. Mas pagandahin natin ang deal. Ganun pa rin ang gagawin mo. Pero may isasalba mo rin silang lahat maliban na lang dito, kay Zeus. Sambit ni Ken na parang nandidiri pang banggitin ang pangalan ni Zeus. Di nagdalawang isip sumagot si Yana at saka napahalokip-kip. Never. Kahit di bawiin ni Ken ang kanyang pagbabantang ipapakulong nito silang lahat, hindi pa rin mangyayari yon dahil nandito si Zeus para tulungan sila. May ilan sa mga nakikiusisa na medyo nainis kay Yana. Una sa lahat, di sila madadamay sa sitwasyong to kung di naging pakipot si Yana. Di na sana nagawa pa ni Ken ang iskandalong to. Gwapo naman si Ken. Bakit di man lang to pinagbigyan ni Yana? Isa pa kapakanan ng lahat na nakasalalay sa kasunduan na inaalok ni Ken. Napakadali lang naman gawin ang hinihingi nito. Miss Gill, please do it. It will save us all. Pangumbinse ni isa sa mga nakikiusisa. That's right, Miss Gill. Please don't be selfish. Just kneel down and ask for Miss C's forgiveness. Wika naman na isa pa. Di napigilan niya nang balingan sila ang masamang tingin. Madali lang sabihin at marahil madaling gawin para sa kanila, pero kilala niya na si Ken. Pinaglalaroan lamang sila nito. Pagkatapos gawin ang gusto nito, hindi rin magbabago ang desisyon nito. Naging manliligaw ni Yana si Ken sa loob ng 4 na buwan.
Sa loob ng panahong yon, nakilala niya ng lubos ang kaliskis ni Ken, dahilan para ipatigil niya rito ang panliligaw nito sa kanya. You guys can do it yourselves. Anong karapatan niyong utusan ako? Natahimik ang mga to. Dahil sa nangyayari, saglit na wala sa isipan nila na isang executive manager si Yana. Alright, kung yan ang desisyon mo, pagsuko ni Ken. You're tougher than I thought. Sa lahat ng naligawan ko, sa'yo lang ako nahirapan. Hindi ibig sabihin sinukuan niya ngayon si Yana, titigil na nga siyang manligaw dito. Pagkatapos yung mapaghigantihan si Yana at bumalik sa normal ng lahat, muli niyang kukulitin ito. Kapag muli siyang tinanggihan ni Yana, ganito ulit ang gagawin niya, hanggang mapilitan si Yana ang sagutin siya. Ang di niya alam, nakikita ni Zeus sa kanyang mga mata ang kanyang maduming plano upang sapilitang angkinin si Yana. Marahil ay ganito rin ang naranasan ng ibang naligawan ni Ken, kaya't napilitan ng mga tong sagutin siya. Wala rin tong pinagkaiba sa pang-blackmail. Pinupwersang mapasa kanya ang mga bagay na ayaw namang lumapit sa kanya. Parang hinihila niya mga to gamit ang kanyang kamay kahit di niya yun hinahawakan. Yun ay dahil sa estado niya sa buhay. Ginagamit yon para sa pilitang angkinin ang mga babaeng matipuhan niya. Pagkatapos yung pagsawaan ng mga to, iiwan niya na parang laroang pinagsawaan at maghahanap ng panibagong mapaglalaroan. Kung ang yaman at kapangyarihan ng pamilya nito ang pinagkukunan niya ng kapal na mukha para magawa ang mga bagay na to, sisiguraduhin ni Zeus na ngayong araw magtatapos sa mga kalokohan ni Ken. Mukha napakasaya mo, Mr. C. Sa tingin mo ba'y magtatagumpay ka sa plano mo dahil kakampi mo si Mr. Soriano? Tanong ni Zeus. Malamig na pinagbasta ni Zeus si Ken sa mata. Di naman maiwasang maintimida ni Ken kahit alam niyang isang security guard lang si Zeus. You have no right to talk to me when I'm not talking to you. You are just a lowly life security guard. Kapag hindi kita kinakausap, you better keep your dirty mouth shut. May inis at gigil sa boses na yun ni Ken. At ano ang nagbigay sa'yo ng ideyang may kwalifikasyon ka para kausapin ako? Nalaglag ang panga ni Ken. Namangha ang ilan sa kanila sa tapang ni Zeus upang harapin si Ken sa kabila ng estado nito sa buhay. Pero di maiwasan na ilang mainis sa pagiging arrogante ni Zeus. Pinalalala lang ni Zeus ang galit ni Ken. He is just a security guard here. Iniisip niya bang mas mataas ang estado niya kaysa kay Miss Cersei? Dahil lang sa security guard siya ng Endix Corporation? What a clown! Tanong ng isa. If he continues to disrespect Mr. C, he will end up in big trouble. Naman ng isa. We are already in big trouble, but he could make things worse because of his arrogance. Mas mainam kung mananahimik na lang siya. Wala rin naman siyang magagawa sa sitwasyong to. Di alam ni Yana kung matatawa ba siya o maiirita sa kanyang mga narinig. Bulungan ba ang tawag doon? Mukha namang sinasadya nilang paringgan si Zeus. Kung di lang sa kapakanan ng pagkakakilala ni Zeus, baka binaliwan niya ang mga to. Di nila alam na ang minamalit nilang security guard ang magsasalba sa kanila sa sitwasyong ito. Are you saying that I don't have any qualifications? Tumawa na malakas si Ken. What motivated you to speak such nonsense to me? Dahil nga ba sa isa kang security guard ng isang pinakasikat na kumpanya sa Pilipinas? Wow, dapat ba ako matakot? Sarkasikong sambit ni Ken. Di umimik si Zeus. Sa halip, kinuhang cellphone at tinext si Darwish na bilisan niyang pumunta rito. Kung hindi niya maaabot ang nasa mabuting kondisyon si Ken. Don't mind him, young master. Malamang wala lang siyang ideya anong ibig sabihin ng salitang kayamanan. He does not even know how to compare rich and poor people, let alone talk with respect to us. Wika ni Greg. Respeto? Ang alam ni Zeus sa salitang yon ginagamit sa mga taong kagalang-galang. Para sa kanya, mahirap i-apply ang salitang respeto sa mga tulad ni Ken. Mas mainam na salitang gamitin para sa kanila ay patawa. Siguro tama ka. Ano nga bang ibig sabihin ng salitang kayamanan? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Natawa si Greg. Di alintana sa kanya ang pagiging sarkasiko ni Zeus. Kung yaman ang pag-uusapan, wala pa sa kalahati ng pocket money ni Zeus ang kabuang yaman ng buong pamilya C. Nasa higit $500 milyong ang net worth ng pamilya C kapag pinagsama-sama ang kanilang assets na buong mag-anak. Samantalang $10 bilyong naman ang nasa SVIP card ni Zeus. Hindi dahil yun lang ang perang po pwedeng gastusin ni Zeus saan man niya naisin gastusin, kundi yun lang limitadong pwedeng ilagay sa SVIP, Light Metro Bank Card. May ilang bilyong na siyang nakadeposito sa Light Metro Bank. Kung pagsasama-samahin lahat ng assets ni Zeus sigurado, malulula ang sino mang makakaalam kung gaano siya kayaman.
Pag may sarili kang bahay, maraming kotse, may negosyo, maraming pamilya at maraming mamahaling alahas katulad nito, turo ni Ken sa mga suot niyang barloloy. Ibig sabihin nun mayaman ka. Pero kahit ilang taon ka pang magtrabaho, hindi mo mararanasan ang buhay ng isang mayaman. Kahit ipusta ko pa ang dignidad ko, sigurado ko, hindi ka magkakaroon ng kahit na isa man lang na sasakyan sa buong buhay mo katulad na lang na mahahaling sasakyan na to. I bet he's only working here dahil sa kagustuhan niyang makakita ng magagarang sasakyan. Natatawang dagdag ni Greg. Anong ibig mong sabing ipupusta mo ang dignidad mo? Nagsimula siyang magkaroon ng ideya dahil sa sinabi ni Ken. I mean, kung magkakaroon ka ng sariling kotse sa buong buhay mo, luluhod ako sa harapan mo at hahalikan ng paa mo. May malawak ng ngiting tugon ni Ken. Paano ka nakakasigurong hindi ako magkakaroon ng sariling kotse sa buong buhay ko? Isa ka bang psychic para hulaan ang hinaharap ko? Walang ekspresyon ng mukha ni Zeus. Ganoon ba kakampante si Ken sa paniniwala niya para isakripisyo ang kanyang dignidad? Kahit sino naman masasabi rin gano'n ang patungkol sa'yo. You are just a security guard at sigurado ko, sakto lang panggastos mo sa para-araw ang sinasahod mo buwan-buwan. Nagtaas baba ang balikat ni Zeus. Dahil pinusta mo na rin ang dignidad mo, ipupusta ko rin ang akin. Napakunot ng noo si Ken. What do you mean? Napangisi si Zeus. Ang totoo, meron na akong kotse at nagkakalaga to ng halagang di mo kayang bilhin kahit magsikap ka pa sa buong buhay mo. Ako ang luluhod sa harapan mo, hahalikan ng paa mo, magre-resign sa trabaho ko. Sakali mang manalo ka sa pustahan, pero kapag ako ang nanalo, gagawin mo ang pinapangako mo sa pustahang to. Kung hindi, buong pamilya mo magdurusa. Itutuloy mo pa rin ba ang pustahan? Saglit na tigilan si Ken bago sinundan na malakas na tawa. Sinabayan din yon ni Greg at ng iba pang nakikiusisa. Anong pinagsasabi nitong security guard na to? Nawala na ba siya sa sarili niyang katinoan? Sa una naisip ni Ken na baka nga may kotse na si Zeus at doon pa lang, babawiin niya sana ang kanyang sinabi. Pero dahil sa sinabi ni Zeus na ang halaga ng kotseng yon ay halagang di niya kayang bayaran kahit magsikap pa siya sa buong buhay niya, naisip niya na sobrahan sa yabang si Zeus na umabot sa puntong di na makatotohanan ng pinagsasabi nito. Isa pa, dinamay ni Zeus ang pamilya niya sa pustahang ito. Ano magagawa ng isang tulad ni Zeus sa pamilya si? You really are something. Do you expect me to believe your nonsense? Nagagalak na sambit ni Ken. Alam niya, pinapahiya lang ni Zeus ang kanyang sarili. Baka gusto lang ng gwardyang tong halikan ng paa mo, young master. Nakatawang sambit ni Greg. Ilan din sa nakikiusisa ang sumali na sa pangutya kay Zeus. Kinalimutan ng katotohanang salungat sila kay Ken. This guy is really entertaining, isn't he? Kuhang-kuha niya kung paano tayo patatawanin. Bakit di ka na lang nagpayaso sa peryahan? Marami kang mapapasiyang tao dun. Pasigaw na sambit ng isa. There is no way he's telling the truth. Anong klase ng kotseng meron siya na hindi kayang bilhin ni Mr. C? Baka kalakal na kotse. Syempre hindi mag-aabala si Mr. Singh bilhin ng patakpong sasakyan. Is it trying to force Mr. C to buy his car? What a nice marketing strategy. Di pinansin ni Zeus ang pang-insulto nila. Dahil hindi ka naniniwala sa akin sa tingin ko, tinatanggap mo ang pustahan natin. Wika ni Zeus kay Ken. Of course. I would love to accept and play your stupid game. Alam naman natin na magiging resulta ng pustahang to. Napaismid si Zeus dahil sa kinagat-nigan ang pain niya nang walang kahirap-hirap. Ngayon pa lang nahuhulaan niya na magiging resulta ng kahibangan ni Ken. So, where is your car? Is it in the parking lot? Tanong ni Ken. Galak na galak tong makita ang ipinagyayabang ni Zeus. There is no way he can afford even the cheapest car in the world, naisip nito. Ang rules sa pustahan ni Zeus ay dapat di niya kayang tapatan ng pera ang halaga ng kotseng pagmamayari ni Zeus kung meron man nga. Kung hindi, automatikong si Zeus ang matatalo sa pustahan. Wala sa parking lot kung hindi, nandito mismo sa palapag na ito. Lahat sila ay nagtatakang nagkatinginan sa isa't isa. Sinasabi ba ni Zeus na isa sa mga mamahaling sasakyan na ito ang kotse niya? Imposible. Bawat kotseng naririto sa palapag na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,000,000. Sinasabing bang may ganon kang halaga ng pera? Di makapaniwalang tanong ni Ken. Aside from that, kung totoo man, na isa sa mga kotse ko rito ang pagmamayari mo, paano ka nakasisigurong hindi ko to kayang bilhin? Kahit papag sumasamahin lahat ng kotse rito, kayang-kaya kong bayaran. Kampanteng sambit ni Ken.
Quit fooling around. We all know that you're just bluffing. Of course, you are an employee here, kaya't panigurado. Tutulungan ka ni Miss Gail na imanehong alinmang kotse dito para pahiyain si Mr. C. Pero hindi mo kami mapapaniwala na pagmamay-ari mo ito. Wika naman ni Greg. Lahat na nakikiusisa, maging yung mga sales personnel, sang-ayon kay Ken at Greg. Sa pagkakaalam ng mga sales personnel, bago lang si Zeus na security guard ng Index Corporation. Kahit sila hindi niya mapaniwalang pagmamay-ari nga niya, ang isa sa alinmang kotseng naririto lalo pat sila mismo ang nagbebenta nito.